Ayan. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ngitian nga po yung katabi nyo. Nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likuran. Ibig sabihin yan, masaya ka sa araw na ito. Dahil ang araw na ito ay nilaan mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Isang buong linggo na naman ang nakalipas at nandito tayo ngayon. Buhay na buhay na buhay. Amen! Amen! Dumaan po ang bagyo na si Super Typhoon Uwan o si Uwan. Bago dumating ang bagyo, pinag-pray na po natin yun. Amen? Doon po sa punong ubad, sa prayer garden po natin, sa pamumuno ng ating mga pastors, ayun, idinulog na po nung nakaraang Friday na ang bagyo ito ay huwag naman nanalasa dahil nga sabi nga kung malakas si Yolanda, mas malakas pa daw po ito sa Yolanda. Pero mas malakas ang ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Malakas sa palakpak mo ng para sa Diyos. Amen! Dahil nga po ayon sa balita na ang Central Luzon daw ay tatamaan. Di ba po? Kaya pag inisip ko po kasi dahil yung pamilya ko, yung buong angkan ko ay nandoon po sa Leyte at sila po talaga ay nasa landa ng Yolanda. Katakot-takot po talaga yun. Kaya kung sinabi na mas malakas pa po si Uwan, kaya sobrang maraming mananampalataya ang nanalangin. Amen? Isa po ba kayo doon? Amen. Tunay nga po dahil sabi ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 15, sabi niya po sa salita niya, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inialay nila. Amen. Hindi po yung gawa ni Sierra Madre. Gawa po yun ng sama-sama nating panalangin. Gawa po yun ng Diyos na may likha ng Sierra Madre. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at tayo man ay iningatan ng Diyos, hindi natin naranasan yung super typhoon. Pero naranasan po siya sa ibang lugar ng bansang Pilipinas. Amen? Amen. Kaya mapalad po tayo at di po natin alam kung bakit, ano ang dahilan ng Panginoon at pinahintulutan ng Diyos na mangyari iyon. Patuloy po natin ipanalangin at tulungan ang ating mga kababayan na nasa lanta ng Lindol. Hindi pa nga po nakarecover sa Lindol. Binaha na naman, bumagyo, nawalan sila ng tirahan, sabi nga po ng lahat ng naipundar niya, nag-work siya abroad, nawala lahat. Nawala ang ari-arian, hindi lang ari-arian, ano pa, mga alagang hayop, nawala pa mga mahal nila sa buhay. Yun ang pinakamasakit, diba? Yun ang ayaw na ayaw natin mangyari. Pero, pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng ito dahil may magandang plano ang Panginoon. Sabi sa Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, sabi po ng salita ng Diyos, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamahan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasakanain ang kanilang lupain. Nawala man po ang lahat ng iyon, ngunit kung ang tao ay magbalik loob sa Panginoon, ang pangako ng Diyos ay pasasakanain ang kanilang lupain. Amen? Amen po ba? Malakas sa palakpak nga po sa mga anak ng Diyos na may hinina at tayo po lahat ay magsitayo. Gawin po natin yung pinaka-the best natin. Sabi nga po nung Friday ni Ate Sonia, gagawin nyo na yung pinaka-the best niya kasi buhay pa siya, malakas pa siya. Hindi kasi natin masasabi ang araw, ang bukas kung malakas pa ba tayo, buhay pa ba tayo. Sabi ng salita ng Diyos sa
sa mga ganito. Patuloy kang manulagi, Panginoon, sa aming mga pagpuri, sa aming mga pagsamba. Dahilahin ka sa lugar na ito ng iyong mga anak. Patuloy mong iyan ang Panginoon ang bawat instrumentong gagamitin mo. Ang mga musician, ang song leaders, yung buong worshiping, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapustusan mo yung sa ating Espiritu. Dalahan na yung namin ang pagpahayaan ng salita sa mga. Patuloy ka pong mangusap sa puso ng bawat isang lalo ito ngayon. Salamat po, makatagpuin niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na ang bawat isang lalabas sa lugar nito na pinagpala mo. Dala-dala ang biyaya, Panginoon, ang kaliwanagan na nanggagaling sa iyo, ang kapayapaan ng puso na tayo sa iyo lalong masusuntunan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga lugar na hindi sila makapagdaos ng luway dahil lubog sila sa mga baha at ang pang-problema. Panginoon, alam namin na ikaw karaanan ka. Gusto mo na nakaabot ng gawain ito sa buhay. Panginoon, kailangan niyo po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Pagpagiging niyo po sila, Panginoon. Ano man yung mga kabigatan sa puso ng bawat isa. Panginoon, sa kalahatan, ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na pinapupulihan, pinaparangalan. Maluwalhati ka, Panginoon. Sabay ikaw ang iisang Diyos na aming sinasamba. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen.
Panginoon. Amen? Hawakan niyo nga po dibdib niyo, ang puso niyo. Sumisigla po ba yan? Amen! Hinihingal. Okay, sumisigla at hinihingal sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Hindi po ba tayo lugi doon? Hindi po ba kayo lugi sa praise and worship natin ngayon? Hindi. Ibigay po ba natin yung the best para sa Panginoon? The best na pagsamba, the best na papuri. Pumalakpak na pumuli ang lahat para sa Diyos sa buhay. Amen. Puri ng Panginoon. Announcement po tayo. Lahat ng usherettes magpaiwan. Lahat po ng usherettes at mga gusto po at nais pang mag-usher. Sasama sa grupo ng usherettes. After po ng service, magpaiwan po kayo. May meeting lang po sa iyo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Pwede daw po ba lalaki? Pwede. O, lahat ay welcome. Na welcome para maglingkod sa ating Diyos na buhay. At sa pagkakataong ito, inaniyan ko na po si Brother Efren para po sa ating paghahandog. Good morning po mga kapatid. Excited na po ba tayo kung magbalik ng pag-aaral sa ating Panginoon? Amen. Alam ko po na ngayong buong linggo marami pinagpala ang Panginoon. Amen. Marami pong binilis ang Panginoon. Bagamat siguro meron ding hindi, pero masasabi kong mapalad tayo. Amen. Mapalad tayong lahat. Amen. Bakit? Kasi andito tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Sige po, magsitayo po tayong lahat. Hawakan po natin ng mahigpit at yung migigil po yung ating mga pagkakaloob. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon. Thank you, Jesus. Maraming salamat po dahil sa araw-araw na pagkabay mo, Panginoon, pagtulong sa aming mga pinagkakabuhayan mo, Lord, pinapasukan, mga trabaho, at mga business na alam po namin kayo po ang nagkakaloob at gumagabay, tumutulong, at patuloy na nagpapalago nito, Panginoon. Kaya nararapat lamang po, Lord, na kami ay magbalik ng aming natanggap na blessing na nagmula sa inyo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na bukod sa mga pinagkaloob niyo, Panginoon, na blessing ay mas marami po kayong pagkakaloob sa inyong mga anak. At ito po ay magagamit, Panginoon, sa lalo pang ikakalawalhati ng iyong pangalan at mas lalo pang ikalalago ng iyong mga gawain. At muli po, Panginoon, maraming salamat at ito lang po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inahayaan po ng lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoong Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Marcos, Kabanata 14, mga talatang 1 hanggang 9. Sabay-sabay po natin tunghayan ang salita ng Panginoon. Ang masamang balak laban kay Jesus.
2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong palig at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng talihim at ipapatay. Huwag sa kapistahan at baka makagulo ang mga tao, sabi nila. Nasa bitanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno na napakamahal na pabango mula sa taas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pila at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin. Sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras ninyong naisin ay nakagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binumusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipamaral ang magandang balita. Ang ginawa ng babae ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon at ating pong welcome ang lingkod ng Panginoon, Pastor Catheder. Hallelujah. Tayo po manalangin. Buong Diyos na buhay, Lord, salamat sa pagsama ng iyong Santong Espiritu at salamat sa pagpapala na gagawin niyo, Lord, sa buong mensahe. Kayo po ang laging maitaas at mapapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po nakakaupo na ipapaalala ko lang po na yung ating pong bank account number na nandiyan sa bulletin mo sa baba ay makikita ito po pagpapalala. Kaya yun ay paalala lang para sa ating project Nehemiah. Tuloy-tuloy na po yun na magagawa para sa kapurihan ng Panginoon at sa lahat ng excited na talagang magkaroon ng talagang pamuluhan ang lahat ng ating ginagawa kung sama-sama tayong magbibigay ng laging pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga paghahandog na yun. Kaya, so sa ito, dahil sa ating binasa, pinamagatan po natin extravagant love. Napakahalaga na maintindihan natin yung babae na nagbigay ng sobra-sobra ay yun ay tinalulog ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kanyang pangalan, laging may papahayag, lahat ng ginawa niya, may papahayag hanggang sa kahuli-hulihang panahon na papahayag ang kanyang ginawa na pagsamba sa Panginoon at pagpupuri. Ang extravagant ay isang gawain ng tao na di pangkaraniwan. Ito ay kilos o ugali na talagang nagbibigay ng hindi normal lang na pagbibigay. Kaya talagang buhos-buhos yung ginawa ng babae na ito po ay kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ito ay isang klase ng pag-ibig at pagsamba na talagang buhos-buhos. Hindi naghihintay ng kapalit, walang tira-tira, puro talagang pinakamainam ang gustong ibigay sa Panginoon, talagang hindi pang sarili. Hindi makasarili, kundi ganap at sagad hanggang dulo ang pagmamahal ng ginawa ng lingkod ng Diyos na si Maria. Kaya meron tatlong katangian ng extravagant love. Three characteristics that defines extravagant love. Kaya ito
ang nagpapatunay na ang pagbibigay sa Panginoon ng dakilang pag-ibig, yung binigay ni Maria sa Panginoon, ay napaka-halaga, napaka-mahal. Kaya nga sa unang puntos, ang extravagant love is costly. Mahal ang kabayaran. Kaya yung isang botelya ng alabaster jar na puno ng nardo, purong nardo, napakamahal po ito. Kaya nga sa akin pagsaliksik, ang purong nardo ay kinukuha ito sa pinaprocess ito sa ugat ng halaman ng nardo. Ito ay nakukuha sa malayong lugar, sa bundok ng Himalaya, na sa bansang Nepal, India, at Tibet. Yung tatlong lugar lang ngayon na pinag-particular lang, na pinaggagalingan. Kaya itong nardo na ito, nard oil, ay kinuha ni Maria, talagang imported yun. Galing sa lugar ng Himalaya, na kung saan ay ginagawa ito. At talagang ang proseso na napakatagal. Yung ugat na kinukuha, ito ay kukunin yung halaman ngayon na nasa ugat, doon manggagaling yung pabawang napakabango at napakatamis sa pagkakapaliwanag. Kaya, kailangan nasa tamang panahon ang pagkuha ng halaman ngayon para talagang yung proseso matagal at talagang pinagkakaingatan para mapalabas yung tunay na halimuya ng pabango na ito. Kaya ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyares kada litro. Kaya medyo mahal siya. Kaya doon sa pagkakaistorya nga, isang buong sweldo, buong taon sweldo ng tao doon sa kung saan si Maria, doon ay hindi niya hinayang. Kasi nga napakamahal nito kung tutusin. Kaya tayo, si Maria nga naging tulad, yung pagbibigay na hindi nangihinayang. Ganun din, pinapaalam din sa atin, ang gusto ng Panginoon talaga yung nasasaktan tayo. Yung nagsasakripisyo tayo. Yung mahal sa atin, ibibigay natin sa Panginoon at talagang hinahandog natin sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon, kaya talagang napakataas, dahil nga napakadakila ng Diyos natin. Hindi natin panghinayaan ang pagkakalob natin sa Panginoon. Ano man ang pagkakalob natin, kaya nga, ito ay konektado rin doon sa project na himaya natin. Na kapag tayo naghandog, ito ay buong puso at hindi nangihinayang. Malaki o napakalaki ang tinitingnan dito ang puso na talagang nagmamahal sa Diyos. Ito ang puso ni Maria na kaya nga ito ay binuso ang ulo ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sa buong katawan niya hanggang talampakan at ginamit yung kanyang buhok para maibigay na punasan na talagang paghahandog hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya talagang ito ay makabuluhan na ginawa niya para sa atin yung extravagant love na kung sa bawat pagsamba natin ay bibigay natin yung todo-todo pagsamba. Yung po ang hinahanap ng Diyos. Yung hindi yung parang nagpipilitan, hindi yung parang okay lang, hindi lang yung pang simple lang, hindi lang yung average, kundi gusto niya yung higit na napakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya yung dalawang klase ang pagsamba, mayroong murang pagsamba at may mahal na pagsamba. Ang murang pagsamba ay yung nasasaktan ka, hindi nasasaktan, hindi nagsasakripisyo, pero pag mahal na pagsamba, ito yung kahit tayo nag-e-effort, tayo ay nasasaktan sa ating binibigay para maging Macedonian Church. Na kahit nagdipit, nahirap, pero binigay pa rin ang lahat-lahat para sa Panginoon. Yan yung gusto ng Panginoon na paggagawa natin. Para katulad din ni Haring David, doon sa time na naghahanap siya ng lupang gagawin para pagsamba, na parang minto yung saro. Nakita nyo, sabi niya raw na, ibibigay ko na lang po, mahal na hari. Pero ang sabi ni King David, hindi maaari. Hindi ako magbibigay sa Panginoon na hindi ako nasasaktan. Yun ang sinabi sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Hindi ako magbibigay na hindi simple lang.
ayaw ko na hiningi lang o binigay lang, talagang nasasaktan. That cost me nothing. I will not give anything to the Lord that cost me nothing. Yan ang sinabi ni Harun David. Yan ang gusto ng Panginoon. Na kapag ang ating pag-ibig sa Panginoon, na katulad kay Maria, ibinigay niya ang kanyang tunay na pag-ibig at pagsamba sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon na pagsamba. At sabi niya, huwag niyong guguluhin ang babae niya dahil binigay niya ang lahat sa kanya. At sabi niya, ipapahayag sa buong mundo at hanggang sa katapos-tapusan, laging aalalahanin ang pangalan ni Maria at kanyang ginawa. Kaya ngayon nga, ipinapahayag ito para pagpapakita na pwede natin gayahin yung lahat ng ating ginagawa. Hindi lang yung basta lang makasamba, kundi kung paano natin ibigay ang the best natin ang pagsamba sa Panginoon. Yung ating buong pusong pagkilala sa Panginoon, lahat ng ginawa niya, the best, gusto ng Panginoon, ang lagi yung gagawin natin, yung pinaka-mainam. Kaya may tanong dito, ano ba yung handa natin ibigay sa Panginoon? Yung pinaka-lang o yung pinaka-mainam sa ating buhay? Yan ang gusto ng Panginoon na dapat natin maalala dahil kay Maria na napakamahal na binigay pero hindi pinanggagawa. Number 2, extravagant love is always criticized. Laging may kapalit na panghuhusga. Ito, sa time na yun, nang pumasok yung babae na si Maria, nakita ng mga disipulo at nagbulong-bulungan at nagalit. Ba't sinasayang yung pabango na yan? Sayang. Pero ang nagsalita doon si Judas Iscariote. Ang sinasabi, sayang ang napakamahal na pabango. Pero dapat ibinigay na lang sa mga may hirap, sa mga mukha. Pero hindi yun ang mismo sentro ng puso na nagsalita. Kaya, nagagalit din ng Panginoon. Marami tayo, mga lingkod, na minsan nami-misunderstood. Yung lahat ng ating ginagawa, kinikriticize. Pero, sabi ng Panginoon, alam, yung lahat ng inahandog natin sa Panginoon, pinapahalagahan ng Diyos. Kaya, ipag-pray na lang natin yung mga nagsasalita. Kaya kung ito, nakita nyo, hindi naman nagsalita itong si Maria. Tuloy-tuloy lang sa kanyang ginagawa. Dapat po ganun tayo. Lahat ng ating ginagawa, dapat yung tunay na talagang paglilingkod. Kahit meron pa tayong marinig, marami pang mga ubong-ubong, ano pang mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, patuloy lang, ipakita natin yung paglilingkod natin na talagang walang pasubali ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ibigay natin yung pinakamahusay na paglilingkod. Tanungin natin sa sarili natin, ako ba, tayo ba, ay napipigilan kapag meron tayong naririnig na bulong-bulungan? Ayaw po ng Diyos mo. Kamukha ni Maria, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod kung siya ay patuloy na talagang nagbibigay ng pagsamba sa Panginoon. Talagang ipakita lang natin, lahat ng ginagawa natin, ang Diyos lang ang magpapahalaga niya. Lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ay laging nalulugod kung talagang tao sa puso ang ating pagmamahal sa Kanya. Number 3, extravagant love is commended. Sabi ng verse 6 to 9, commended. Sabi sa verse 6. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit niyo siya ginuglo? Pabayaan niyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyo ito sa akin. Verse 7. Yan. Okay. Pero sa lahat nito, ang sabi ng Panginoon, hindi niya makakalimutan ang lahat ng ginawa ni Maria sa Panginoon. Sa madaling salita, ang kanyang ginawang pagsamba ay naging bahagi ng walang hanggang kasaysayan
ng mga sa Kristyanismo. Sabi po ng Matthew 24:14, dito po, malalaman, yung ginagawa natin sa Panginoon ay pinapahalagahan ng Panginoon. Ang kanyang paningin ay nakatutok lang sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Kailangan lang tuloy-tuloy. Kung ang Diyos ang nagpapahalaga sa ginawa ni Maria, sabi ng Panginoon, hindi makakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa sa Panginoon. Kaya yung ating buhay, maaaring hindi ito pinapahalaga ng mundo, pero ang Diyos ang tunay nating pinaglilingkuran. Lahat ng ating ginagawa, dahil hindi napapansin ng mga tao yun, dahil hindi naman tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating mga buhay. Kaya lahat tayo, nais ba nating maalala ang lahat ng ating ginagawa na nagbibigay ng parangal o nagtitipid sa ating paglilingkod o yung hindi mainam na paglilingkod ang ginagawa natin para sa Kanya. Gusto ng Panginoon, ibigay natin ang lahat na ito upang maalala ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, ang pinakamahusay bilang isang taong nagbigay ng lahat-lahat sa Panginoon na talagang tunay na pinakamainam na pagsamba, yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya lahat tayo, bilang mga Kristiyano, ay pinukomend ng Panginoon. Ibig sabihin, pinaparangalan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. God will bless all our things that we are doing. Kaya nga sa Colossians chapter 3, verse 17 and 23, lahat ng ating gagawin ay para lang sa kapurihan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Hallelujah. Pero meron hamon ang Panginoon sa atin para sa ating pagkakusyon. Ang hamon sa atin ngayon, katulad ni Maria, handa ba natin ibigay ang pinakamahalaga at pinakamainam para sa Diyos? Ang pagsamba mo ba ay may halaga o tira-tira lang? Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, nalulugod ang Panginoon sa ating pagsamba at paglilingkod. Ano ba yung gusto natin ibigay na pinakamahalaga sa atin? Pero ang ating buhay, napakahalaga ito. Kailangan ibigay natin yung hindi napipilitan, hindi pilit na pagsamba, kundi tunay na pagsamba. Kaya ito yung hamon sa atin. Ibigay natin ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang pagsamba na natin may halaga o tira-tira lang. Pag tira-tira lang, para hindi lang makapaglingkod lang na kahit hindi tuloy-tuloy, hindi talagang makita na talagang pagmamahal. Gusto ng Panginoon, huwag tayong may matakot sa sasabihin ng iba kapag tayo lumilingkod. Ang mahalaga, nalulugod ang Panginoon sa ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yun ay ang hamon lang sa atin. Yung extravagant, hindi ito mahabang mensahe, pero ito ay nagbibigay ng commendation sa atin bilang mga anak ng Diyos na lahat ng ating ginagawa ay pinapahalagahan ng ating Diyos na buhay. Kaya, tayo po'y tumayo, tayo po'y sumamba sa Panginoon. Awitin natin yung sa Diyos lamang yung pagsamba. Dahil napakabuti ng Diyos. Amen. Sabi nga po, hanggang saan ba ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Amen po ba? Ibigay na daw po natin yung pinaka-the best na pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagulog ka, Panginoon. Kisan ka. Pumalang nagtitiwala sa ating Panginoon. Ikaw lamang ang
Buhay ay
napakabuti ng Diyos. Napakatapat ng Diyos. Hinahanap ng Diyos sa atin ang tunay na paglilingkod, tunay na pag-ibig, nagpupuno ng katapatan. Oh, hallelujah! 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 Kayo po ang Diyos na aming pinaglingkod. Kayo ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na hindi nagsasawa na kami po ay ingatan at laging samahan sa bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng aming buhay. Kayo po ang Diyos na aming pinagniligran. Kayo ang Diyos na tumawag sa amin. Kayo ang Diyos na siyang laging gagabay, laging sasama sa amin hanggang sa katapusan ng mundo. Dear Lord, salamat sa pagbibigay niyo ng babae. Hindi lang, Lord, sa babae si Maria, kundi sa bawat tiyempo niyo na patuloy na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay na magbibigay niyo, tunay na nagsasakripisyo, tunay na nasasaktan sa aming paglilingkod. Yun ang hinahanap ng Panginoon, ang pananatiling tapat sa paglilingkod, pananatiling tapat sa pagmamahal, pananatiling tapat sa pagsiservisyo sa iyo, Panginoon, at pananatiling tapat sa aming pag-ibig. At sila na laging nagtitira ang lahat ng ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa. Hindi nasasayang ang lahat ng aming paglilingkod. Dahil ito ay sa inyo at sa inyo lang, wala nang iba. Lord, patuloy na i-bless. Lord, salamat sa buong music team na ginagamit niyo sa lugar nito. Patuloy, Lord, to extend, to stretch your hand, Lord. Salamat sa inyong babae ng Santo Espiritu. Double portion of anointing will be upon them, O God, in the name of Jesus. Sa lahat ng lingkod niyo ginagamit, mga pastors, lahat ng mga leaders sa bawat department, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the guidance of the Holy Spirit. Na lahat ng aming gagawin ay para sa inyong kapayapaan. Lord, salamat. Kayo po ang laging may taas. Walang katulad ang inyong kapangyarihan. Walang katulad ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa akin. At patuloy na kami magbibigay ng napakalakas na pagpunin at pagsamba sa dakilang at lugar ng langit at lupa. Lord, salamat sa pagbibigay ko ng talento sa lahat ng mga business na binibigay ko. Ang pagbibiling namin ay hindi nawawala ng kamulan dahil ito ay inyong pinapahalagan. Thank you, Lord. Thank you for the guidance of the Holy Spirit this morning. Thank you, Lord, for the double portion of anointing sa lahat ng mga leaders ng Church Echo. Sa lahat ng mga members, Lord, kayo ang laging matagpo sa lahat na nagbibigay ng effort sa inyo. Lord, bless them. Bless them. All the leaders, bless them. Oh, hallelujah. Hallelujah. Habang itaas natin po ang ating mga dalawang kamay, sa aming Diyos na buhay, na patuloy, na pinagmulan ang lahat ng pagpapala. Sa aming Panginoon Jesus, na patuloy na nagliligtas at tumakot po. Lord, namamagitan sa amin, sa Ama, sa inyo, Panginoon. At sa banal na Espiritu niyo, Panginoon, salamat na siya kasama namin kahit saan mo kami makarating ang mananging ginagawa. Salamat sa kalakasan, salamat sa comfort, salamat sa kapayapaan, salamat sa katatagan, salamat sa kalipahan. Mahayon ko mga daladala ang mabuting balita.
Hahayo ko kayo dala ang pag-ibig ng Panginoon